Yo, what's up guys? PJ Minds here of GY6PH and welcome back to our channel. This is the episode 3 of our aircon leak troubleshooting series kung saan hinahanap ko ang aircon leak ng aking unit na Hyundai Getz 2011 model 1.1 engine. So ngayon, sinaksak ko dun sa last episode natin ang ating gauges, fittings, tapos ang reading na nakuha ko ay 0 pressure. Yan, PSI, 0 PSI. So, wala na yung Prio natin sa system natin. Nakatakas na siya. Ang problema ko ay hindi ko pa rin siya nakikita gamit ang UV light. Kahit na nilagyan ko na siya ng UV dye sa episode 1. So, ang kwento nito, nung episode 1, recap ko lang kayo, 3 days na walang leak yung system after ko mag-charge ng UV dye. And then, tinesting ko kung magbabawas siya ng Freon. Wala naman pagbabawas sa loob ng 3 araw na ginamit ko siya. Kaya, nung Sabado, ginamit yung unit papunta ng Batangas. Lumamig yung unit ng 8 to 10 degrees Celsius. So, okay siya, malamig. Yan nga lang, kinabukasan nung linggo na ay wala na siyang lamig. So, dahil natagtag siguro, tumakas yung Freon. Pero, yun nga, bago nawala yung function niya nung Sabado, sobrang lamig niya. Nung linggo na ng hapon, nawala yung lamig or yung function ng compressor. So, dun pa lang alam ko na naubos na yung Freon. Ngayon naman, kinagabihan no, nung Sunday, chinek ko na yun ng UV light, yung system natin. So, yung evaporator, yung linya, papunta dito sa compressor. Then, sa linya, compressor high side, papunta dun sa condenser. So, wala talaga yung leak na hinahanap ko or yung UV dye, bakas man lang niya. So, ngayon naman, i-check ko yung sa may evaporator na nasa one side para makita natin kung meron bang leak doon. So, samahan niyo ako. So, ito na nga, nasa loob na tayo ng unit sa passenger side, sa glove box. Doon makikita yung cabin filter nito at doon natin masisilip yung evaporator. Sama na natin to. Ito, makikita nyo may lock yung glove box. So, tutungkabin nyo to. Pag tungkab nyo, yan. Tapos, hila nyo na tong lock nya. Ay, sorry, hindi na po focus. Balik tayo. Yan. So, yan. Ito yan. So, nakaganyan siya. Install. Tutulak nyo pataas para makuha yung lock. So, dalawa yan. Para sa model na ito, ganun din. Usually, may tools dito, pero ako sanay na. Kuko na lang. Pwede na. Kita nyo ba? Tutulak nyo pa ganun. Para makuha yung lock. So, yan. Pakita ko sa inyo. Ay, dito lang sa side na to. Medyo mas maliwanag. Tama ba? Yan. Nakaganyan siya. Pag naka-install. Ngayon, tutulak natin siya. Yan. Hanggang sa tumunog. Yun. Tapos, makukuha mo na siya. Yan. Ito yung sa may evaporator natin. Ito yung blower. Ito yung sa evaporator. Dito nakalagay yung cabin filter natin. Ito, meron ka lang didiinan dyan para mahila yung cover. Hilain ko. Yun. Yan. Natanggal ko na yung cover ng cabin filter. Ito. Yan. Ito yung didiinan mo para mabaklas. So, ito naman yung cabin filter natin. Ayan. So, ganyan talaga yung kulay niya. Hindi yan sobrang dumi na. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung side na nasa evaporator natin. Ngayon, kung titignan nyo, meron siyang effect talaga na ganyan, parang charcoal something. Hindi siya pure white. Ayan. So, dalawa yan. Up and down sa unit na to. So, ayan. Makikita nyo rin, ano siya. Ito yung side na sumasalo ng dumi. Medyo mas dark lang siya. Ito naman yung side na natatakpan ng evaporator mismo. So, ngayon, gagamit tayo ng black light, UV light, para masilip kung may leak or UV dye na madedetect sa system. So, wala sa side na to. So, dalawa na lang yung hindi ko nakikita. Yung condenser side na natatakpan ng radiator at itong evaporator na kabilang side na nakatapat na dun sa papuntang vents natin. So yan, parang ito may mga green kaso hindi ko makita maigi ito. Pero ito talaga ang duda ko kasi nung Sunday nakaamoy kami ng maasim dito. So, diba sabi nila pag may naamoy ka sa vents mo, posible na madumi or yun nga, Freon na yun na amoy mo. Ito yung side ng expansion valve. Ayun o, kita nyo. So wala naman mga green dun. So nalilito na ako
sa unit na to kung nasaan yung leak. So dalawa na lang yung aking kailangan gawin. Yun nga, yung condenser and then tong evaporator. Sino kaya doon yung mas madali baklasin? Ang gets kasi binabaklas, or yung ibang unit din binabaklas tong buong dashboard para makuha yung evaporator. Samantalang dun sa condenser, radiator lang or yung front bumper pwede nang masilip. So bago ako magbaklas ng evaporator o condenser, siguro sisilipin ko muna to dito sa blower. So babaklasin natin yung blower sa baba dito, and then yan, lulusot ko yung camera doon, tapos UV light dito para makita natin kung wala ba talagang bakas nung UV dye. Tapos ganun, kung marumi na rin yung blower, malilinis na rin natin. So dito sa blower, meron yung tatlong tornilyo. Nasaan ba yun? Kinakapa ko lang. Yan, basta meron dyan tatlong tornilyo, tatanggalin natin. Tapos mahugot na natin yung blower din. Tatanggalin natin yung socket. So yan na nga, natanggal ko na yung tatlong tornilyo. Isa dito, tapos isa dito, tapos isa doon sa dulo. Meron lang palang yung wire niya dito nakasukbit sa parang clip, kaya hindi siya nalalaglag. Tatanggalin lang natin, and then yan, makukuha na natin to. Yan, bababa na siya. Ito na yung blower. Yan, tanggalin rin natin tong socket. Hirap isang kamay. Tanggalin ko muna. So yan, natanggal ko na. Tatlong tornilyo. Isa, dalawa, tatlo. Yan, ito yung ating blower. Hindi pa naman ganun karumi. Nalinisan ko na to dati. Tapos sunod nating tanggalin ay yung resistor block. Yan, ito naman yung sa resistor block. Ito. Yan. May color blue. Dalawang tornilyo naman yan. So ito naman yung resistor block. Sa proseso ng aircon leak, hindi naman to kinakailangan tanggalin. Pero since nabaklas na natin yung blower, isabay ko na to. Ayun na nga, dahil na-check ko na yung sa may blower, resistor block, at tapos wala naman tayong masilip dun sa evaporator. Medyo mas mahirap baklasin yun para dito sa condenser, at sabi rin ng kaibigan ko si James na yun nga, unahin ko muna tong condenser. So ngayon, babaklasin natin yung bumper para ma-access yung condenser. Tignan natin, baka may leak dun sa mga gilid-gilid na hindi kita kapag sinisilip natin. Pagtanggal ng bumper, merong 6 na 10mm dito. Yan, dito sa may fender merong 8mm o pwede ring screwdriver, Phillips screw dito, tatlo. Yan. Yan, ganito siya. So once matanggal nyo na yung tatlo na pinakita ko kanina, tutungkabin nyo tong fender sa ilalim. Hindi ko matungkab. Yun. Tapos makikita nyo dito. Yan, may nakatagong isa dyan. 8mm din, ganun din. O pwedeng Phillips screw. So ayan. So ganun din sa kabila. Ito, natanggal ko na yung sa kabilang side, sa right side, na 4 na screw sa fender. Huwag nyo kalimutan, ilagay nyo siya sa lagayan yung mga screw and bolt para hindi mawala. Ngayon lilipat tayo sa ilalim. Ito yung mga clip na may screw sa ilalim. Yan naman yung tatanggalin natin. Medyo maskip dito. Hindi ko na nadyakan, kaya hindi ko na masyado madadocument. Pero straightforward lang naman to. Pagka naluwagan nyo na, pwede nyo na nang hilain. So ito, natanggal ko na. 4 lang, dapat 6. Nawawalan ako ng 2. Tapos yung isa ito, pinahirapan ako. Ang hirap niyang ikutin. Maganda kung meron ko yung ganitong tools, pero hindi ko na ginamit kasi napuwersa ko naman gamit yung pang butas ko ng oil seal tsaka yung Phillips screw. Kung may pamalit kayo nito, palitan nyo na rin. Yan, kapag natanggal nyo na lahat, bali pwede nyo nang hilain to unti-unti. Yan. Ganun din sa kabilang side. Tapos pag nagawa nyo na yun, pwede nyo nang ibaba yung bumper. Ginagawa mo! Huwag nyo kalimutan tanggalin itong mga wire para sa fog light nyo, auxiliary light kung meron man. So yan na yung bumper natin. At ito na yung unahan ng ating sasakyan. So hindi pa rin naman ganun kakita kung merong tagas, pero at least masisipat na natin maigi kung may problema ang ating condenser. Naghihintay pa ako ng dilim para gawin yan. O nga pala, dahil na buksan na rin naman natin yung ilalim, natanggalin na natin tong cover na to para ma-check na rin yung compressor. Palagay ko to yan, 10mm to kung hindi ako nagkakamali. So yan, may 4 na bolt. Yan.
Medyo mahirap kuwanan yung angle nun, kaya ito lang yung nakuwaanan ko na tinanggal ko. Kasi dito siya sa taas. Yan. Yan, yan sa I-beam. So ito yung compressor ng palagay niya. Para sa akin, tuyo naman siya. Pero masisilip natin mamayang gabi kung meron siyang leak. Ito, merong unting basa dito pero palagay ko hindi yan. Yun. Oops, sorry. Yan o. Kakaya yung cable take ko. So yun, buti naman okay yung compressor kasi mas mahal yun para dito sa condenser or evaporator. Hindi ko kita yung lagayan natin ng receiver dryer. Dito yung banda sa likod dito. Ayun, ito, nakakapa ako. So kailangan ko talagang tanggalin to. Air intake, tapos to para sa radiator. Kaso pag ganun ginawa natin, mapipilitan tayo magtanggal din ng radiator assembly. Magtatapon tayo ng coolant. Malaki ang gastos to. Ayun, natanong ko na yung sa may filter dryer. Ito na lang muna tatanggalin ko. So ito, pwede ko na masilip yung natin, condenser. Pag may nakita tayo dyan mamayang gabi, kailangan baklasin. Pero sa ngayon ay, yun nga, ganito muna. Hanggang silip lang muna. Kasi sayang yung effort. Pero parang gusto ko nang baklasin eh. Kasi unang-una, pag nagpalit ng filter dryer, kailangan, yung desiccant bag, kailangan baklasin din talaga. Yun, medyo nalilito pa ako. Yung mga ganitong condenser, alam ko hindi to kaya ng flashing eh. Yung tinatawag nilang laminated. So visually wala namang ganong damage o oil spill. Pero na lang dito. Parang medyo oily pero di naman talaga. So yan. Hindi makita ng maayos pero yan. Pwede natin siyang i-access. So kung tatanggalin ko to, ito, luluwagan ko to. Parang 10 rin ba to? 10mm or 8? Sige, 10 mm din ito. Yan. Kita nyo pa ba? Yun, ito. Una ko tatanggalin ito, yung sa pressure hose. Then ito. Tapos ganun din sa kabila, meron dito. Ayun. So kapag hindi kinaya na tanggalin na nakaharang to, tatanggalin natin yung battery para ma-access natin yung condenser. Ayan. So hanggang dito na muna ang ating episode 3. Susunod na natin yung evaporator. Tignan, pagka dumilim na, iilawan ko ulit ng black light. Then yan, titignan natin kung nasan nga ba ang leak. At hanggang sa muli, salamat sa panonood. Paalam!